after confirmation from the Swiss Port Control guys, nanghingi kami ng anchorage position. So ang binigay sa amin guys is Eco 9. So yan yung ano namin, barko. So hanapin natin yung yung Eco 9. Dito lang yan sa taas eh. So yan yun guys, yung Eco 9. So bukana talaga, halos bukana sa sa entrance ng buya dyan. So dyan kami aangkla sa Eco 9. Tapos ito guys, tutukan mo rin yan ganito, ganyan. Ito tutukan mo, tapos i-plot mo sa radar din para may dalawang reference ka, peak days sa radar. So ito kunin natin yung posisyon. Halimbawa ito guys, ngay natin gitna natin. So somewhere here. So ito yan. So ito yung posisyon niya, 29.51.0. So 032.33. So puntahan natin yung radar. So ito yung radar natin guys. So ito naka-mark na to. So tingnan natin. So click ito. Click mark. Tapos lang natin ang position. Ito normally ito. So reference doon guys is 29.51.0. Unahin mo yung pero somewhere dito yan eh. Tingnan mo yung cursor. Ito. So let's say 29.51 51.0. Let's say yan, ito 51.0, tapos 33.68 ang 33.68 yung longitude, tapos 51.0 So lang naman, so most probably ganyan. Yan yung okay na yan, for reference lang naman. So 29 degrees 51.0. So 0.1 naman. So 0.0 baba tayo ng konti. Baba. Yan, itong 53.68 to. Okay. Ito yung yan sa Prono, dahil hindi mo masyadong mabulsay, hindi mo ma-edit ba. Ayan, okay na siguro yan. 53.68 tapos mark. So yan yung Eco 9. So exit mo lang. So ito i-delete ko na lang to dahil sa kabal. So dito ka sa menu, right click, tapos ito mark delete ko guys. Tapos i-delete natin itong mga lumang nakukurahan namin. Ito click so yan dyan tayo pupunta. So ito i-delete lang din natin to. So yan, so dito tayo pupunta. So 29.51.0 nga. Okay, yun guys, i-assist natin yung depth ng or obstructions ng Eco 9 ito. So ito guys, so di ba Eco 9, so ang depth niya is 32 meters. So applying the rule of square root guys plus 1. So ang plano ko is 6 plus 1, so 7 shackles around sa house pipe lang siya. Below the house pipe pwede na, okay naman ang panahon. So kasi 32 ang pinakamalapit niya is 36. So square root of 36 is 6, tapos plus 1 ka lang. So pwede ka 7 sa house pipe or 7 sa tubig, pwede rin. So tingnan lang natin. So yan yun ang So generally speaking, sa akin okay man ang panahon. So city sa below the house pipe okay na ko dito. Tapos yung approach guys, tingnan natin yung heading ng ibang barko. Ito most probably kuan sila, heading north sila, so walang problema. Pag mag-approach tayo dito mamaya, so hindi na tayo kailangan ng bow thruster. So yan yun, tingnan natin mamaya. So walang obstructions, so safe to dahil binigay ito ng port control. So anchorage Eco 9. Ngayon guys, ang distansya nitong Eco 9 so is about 7 miles. So ang speed ko is
10.4 knots. So under control lang to, nasa slow ahead lang. So bago tayo mag-arrival dyan, mag-testing tayo ng makina. Mga siguro sa bago tayo mag-ano dyan, para safety, testingin mo natin yung makina. So ito guys, dito about 3.6 miles to Anchorage. Tapos yung speed ko is 5.7 knots. So ngayon nakapara, so i-atras natin, testing tayo. Sige ngay, ditch luster ngay. Tubaga to ngay. So naka-ditch brother. So testing natin na makina ngay. So kita mo 3.6 lang, no. So kung makagat, okay na yan. Hindi kasi sa traffic, wala man traffic. So normally dito ka sa baba, pwede ka dito mag-testing. So okay na, testing, okay na. Ito guys, so 2 miles, no. About 2 miles to anchor position. Pero may challenge tayo dahil ito ang barko pupunta din dito sa Eco 5, no. Yan. Ako dito, so paunahin ko lang to, kaya nag-reduce na ako ng speed. So ngayon stop ako with 6.2 knots. So alalayan ko lang. So itong pag-angkla to, under control to, dahil wala mang masyadong dandahan kasi talagang hindi ka ninervyusin. Saka i-apply natin yung 553 maya or 533 na rule, no. Ganyan. So kailangan pag 5 cables ka na dito, so dapat mag 5 knots ka na. I-apply natin yan mamaya. Ito sa Ekdis guys, gumamit ako ng 1 mile na PRM. Ito para pagdating dyan, 1 mile to go dyan, naka dead slow so ipara ko na lang yung barko. Ito. So tingnan natin, dead slow lang naman eh. So 1 mile before nito, ipara natin. Tingnan natin kasi yung barko namin nasa 8.2 knots yung dead slow ahead nito. Ngayon increasing 6 knots. So ganon din dito sa radar. So sa radar nag-set up din ako ng ito 1 mile. Ito. So 1 mile to this anchor position. Yan. Pag mag 1 mile na yan, since naka-dead slow nga lang, easy approach. So para ko na ng 1 mile to anchorage position. Pero pag mabilis, atrasan mo lang. Kasi kailangan mo mag-roll ng makuha yung roll ng 5.3 or 5.33 para hindi ka masyadong nervyusin. So ganyan lang. So within 1 cable nitong depende nilang sa to my satisfaction. So i-drop natin yung angkla somewhere talaga dyan. Yun yung approach natin guys at 1.3 miles. Boss, radio check boss. Sige, lower port anchor, no? Port anchor 1 meter above the water. Port anchor lower 1 meter above the water. Tapos mamaya i-engage mo lang din. Bali lower natin yan mamaya ng 1 shackle sa tubig. Kahit sa mamaya lower 1 shackle sa kuberta. Pwede kahit sa kuberta. Kuberta lang. Okay sir, thank you sir. So ito guys, so 1 mile na to ang anchorage position. Ipara na natin yung makina. Sige ngay, stop engine. So ngayon yung speed ko is 6.7 knots. So dapat tansyahin mo lang talaga na sa 5 cables 5 knots yung speed mo. So 1 mile to. So baka tatakbo pa to ng ng 5 cables. So iano lang natin. Tapos ito yung heading ko with Victor. Ito papunta dito. I-drop ko talaga yung angkla dyan. Center, no? Ganyan. So ngayon i-ano ko yung BRM ng ng point na lang. Let's say 0.7 lang muna para may buffer ako na 0.2 kung saan ba talaga takbuhin niya kasi mabilis pa to eh.
Pero ganyan, hindi ka ninervyusin yan, under control yan ito. Naka 7 cables. Ito, tapos tingnan natin saan yung ano yun yan. Kasi ang roll natin 5 cables, diba? Engine stop. So ngayon, engine stop na nga tayo, di ba? Engine stop na tayo 1 mile, no? So tingnan natin kasi dapat talaga pag ano mo 5 nuts tapos 5 cables, ano ka na, parang mag-finalizing ka na ng plano mo ba. Yan na yung pinaka critical stage. Sinit up ko yung BRM na naman, 5 cables to. Ito sa gilid. So 5 cables yan dito. Tapos yung speed niya 5.5. Wala na, under control na yan ngayon. So hindi ka na man-reviews niyan. Okay, nakapara yan. Kasi itong distansya na to sa Anchorage, 8 cables na lang to siya. So 5 cables, pagdating yan dyan, pitik-pitik ka na lang. So hindi yan, wala nang kaba dyan. Diba? Ganyan. So Eco 9 tayo ha. Ito yung ang posisyon natin. So applying the roll sa 553, dapat 5 nuts ka, 5 cables. Pagdating nito, 5 nuts. Pagdating ka dito, so dapat 5 cables, 5 nuts. So hayaan mo lang, stop. Pero ngayon naka-stop na yung makina. So at least nauna na talaga ng para. So tansyahin mo lang talaga na diskarte mo. Basta 5 cables talaga, naka 5 nuts ka na talaga. Kagaya nito, wala pang ang wala pang ang 5 cables, nag 5 nuts na siya. So wala na, under control ka na niyan. So ito guys, since ang speed mo controllable yan, 4.9 nuts, di ba? Ito 4.9 nuts. So i-set up mo na naman yung BRM mo ng 3 cables. So yan yung pang mo, pang atras mo na to eh. Ngayon kung sa tingin mo mabagal, ahidan mo lang. So tansyahin mo lang, walang problema. Kasi ang 5 nuts kaya yan sa slow turn talaga eh. 3 cables ha, tingnan natin. Ito 3 cables yan. Dito din sa radar. So gawin din natin ng ng 3 cables, no. Ito. So ito 'yon, 3 cables, 0.3 nautical miles. So ito. So pag nandyan siya mamaya, pwede ka na, final position ka na. Kung gusto mong kikan ng ahead para mag-change heading, ganyan, pwede ka. Pero okay ka niyan, safety ka niyan, hindi ka na masyadong nervyusin yan. Tapos sa ICDIS guys, sa ICDIS, so i-set up ko na to sa angkla niya ito. Punta ka sa anchor watch ito. So itong 0.24 sa 7 shackle sa undek or sa hosepipe, halos sa ko lang, rough estimate nasa 0.24 yung mo, 2.4 cables yung mo, turning circle, no. So yan yun. So ngayon tingnan natin, i-activate natin yan mamaya the moment na we drop the anchor. So yan, malapit na. So ngayon dito guys, actually 5 cables na to siya, 5 cables. Pero yung speed mo guys, nasa 4 knots. So under control talaga. So bahala ka na lang kung ahidan mo pa, kung matbagalan. Pero ito, safety na to kung mag-angkla ka kasi 4 knots. Tapos ang niya 5 cables, yung atin nga 5 knots nga, di ba? Ito medyo bumagal na siya. So hayaan lang muna natin. Kasi dandahan lang kasi may barko din dito na isa. So yun lang yung approach natin para hindi tayo ninervyusin. Dandahan lang. 4 knots is okay. Tapos pag kukulangin ka, ka lang, kahit na kick ahead ka, pero yung technique ko, sabi ko sa'yo, yung speed mo kailangan nasa 2 to 3 knots ka lang kung gagamit ka ng ahead para hindi ka masyadong ninervyusin. Dito sa approach ko guys, ang distansya to 3 cables yan, di ba? 3 cables. Tapos 3 cables. Ngayon ang speed niya is 3.5 knots. So 3.5 knots. So ang engine stop. So hindi mo na ako atras dahil under control naman yan para hindi masyadong So tsaka na ako atras pag nasa pag mga 1 cable kasi na-advance nga eh. Hindi ang 553 or 533, yun lang yung mo. Kumbaga yan lang yung reference mo na hindi mo kalimutan, pero within range ka na, under control na yan siya. So ito hindi pa ako nag-atras dahil 3.4, madali lang to i-atras. Pero pag ma-reach na ako dyan ng somewhere nitong 1 cable,
subukan ko na i-atras. Nakita nyo, ang BRM ko, sinit ko ng 1.5 cable, so 0.15, kasi itong distansya from bridge to forward, ito 1 cable na to eh. So aatras na ako pagdating dito, subukan natin i-atras para hindi masyadong lalayo yung Pro 1 natin sa anchor position to this position, itong center. So tingnan natin ha, pag nakapatong na yan yung ito, i-atras na natin. Tapos pag atras natin, saka natin i-lower ng 1 shackle on deck ang port anchor. Okay, thank you. So nakita nyo guys, so yan. Iwan ko kung klaro naman yan, kung ganyan. Para isang bagsak na lang, no? So ano yan, 0.15 nautical miles, tapos 3 knots. So pwede na to i-atras. Sige guys, dito slow astern nga eh. Sige boss, pag kuha na ka, pwede mo nang i-lower dandahan 1 shackle on deck lang. Mitchie brother. So kita mo yan guys, no, 0.15 man yun, no, nag-atras na ko. So dito mo makita yung yung paano ang power ng kung i-slow astern mo ba or i-dead slow, depende sa iyo. Kung ganyan yan, medyo pa, so pwede ka slow astern. So pwede ka slow astern dahil 2.6 knots pa man. Tingnan mo yung 2.6 knots. So tingnan mo, naka-slow astern yan, 2.4. So hindi ka nalalayo dito sa yung sa songo niya. So nanirpis yung kita mo ngayon. So basta hindi ka nalalayo dyan, no? Diba? So 1.6, 1.5. Kung gusto mo pang slow, pero kaya okay na to sa akin, komportable na to dyan. 1.3, tingnan natin 1.2, diba? O 1.1, okay, tingnan natin 1.0, diba? Dead slow astern. So dead slow astern ako guys, nasa 0.8 na siya. Yan 0.8. Tapos itong ko guys, para makita ko ko na to, dapat palakihan mo na tong yung proposition, para makita mo kung umaatras. Dito ba maatras. So ngayon pa siya 0.3, diba, 0.2. So almost in position talaga siya guys. Tingnan mo ha. Okay, stop, engine stop. Ini-stop ko na guys, para zero kasi naglo-lower pa eh. Pero kung hindi sana hintayin ko yung kung hindi ko hinihintay yung yung proa, pwede na i-atras kahit na konti, para naghihintay po kasi 1 shackle on the water. Kita mo yan guys, kita mo. So almost probably 2 tanker sir. 1 shackle on deck, brake, disengage, ready to let go. Sige boss, let go port anchor. Port anchor. Sige nga, dead slow astern. So let go na nga pag sabihin ni maestro nga i-activate mo na to. Drop anchor ka. Drop anchor ka, tapos ito. On deck sir, open brake. Kita mo yan guys. Ito yung angkla mo. Sige, okay boss, nag-atras na tayo. Sige, open brake lang. Kita mo, mahirap lang pag kamano-mano ang diba? Yan yung angkla mo. So ang speed natin nasa lang, 0.3 na to, 0.4. Okay, engine stop nga So lang natin, no? So speed mo is 0.4, pinarak ko na yung yung makina para hindi masyadong So ngayon 0.5. So ganyan lang 0.5, diba? So dito, kung titingnan mo, so ito yung 0.24, diba? 24 to. Yan yung 0.24 na niya, na turning radius niya. Side index, up and down.
open brake. Okay boss, sige. Ano na tayo boss? City sa kuha na lang tayo ha? City below the house pipe na lang tayo. City below house pipe. Okay, tigil. So nakita nyo guys, nakaangkla na. Tapos, ito, ngay, double position ngay ha, yung nakuha mo ngay. Ang position. So yung sabi ko na ang position, GPS 2950.91, kanina, nakuha na ni. Tapos heading. Heading ngay, nakuha mo? Pero dito, mayroon din dito guys. Ito yung anchor talaga. Hindi maklaro eh. Yung anchor position, ito talaga yun. Ito ba? Oh, ito. Okay sa Prono dahil nagkakaano siya eh. Meron siyang anchor position ito. Kasi ang GPS position mo na barko ito. Dito ang GPS position. Ito, anchor position. Sa ibang barko, hindi man ganyan. Ilang sakil, boss? Okay. Tapos kita mo yung speed ko guys. So 0.5 lang atras, di ba? Makita mo dito sa Victor. Ito. Oh, kita mo diyan sa Victor guys, ito. Oh, lakihan mo lang yung yung Victor. Tinalagay 40, 50 minutes, bahala ka na basta makita mo yung seawheel guys. Yung ikog-ikog oh. Oh, kita mo yung ikog-ikog oh, di ba? So 0.5 yan, may atras na siya. 16 up and down, open brake. Iyan na namin sir, i-bike na namin. Sige, okay boss, by gear na lang hanggang 7 below the house pipe. Thank you. 7 below house pipe. See, yan guys. So, watch out ka lang sa anong tawag nito. So, nag-multitasking ako guys. So, engine stop, di ba ngay? Oh, so 0.5 astern ka, so under control yan. Oh, ngayon ngay, ano mo yung anong tawag nito? Yung lights natin, AIS. So, yan yun. Oh, tapos one steering pump J. Ganun lang. So nakaaklang ka na. So pwede ka nang mag-report sa port control na under control ka na, nakaangkla ka na. So ganyan lang kasimple mag-angkla. Zoom out natin guys ha. Leading sir, 10 o'clock short stay. 10 o'clock. Okay boss, 10 o'clock short stay. Thank you, very good. So nakita mo guys, dito i-zoom in natin ha. Di ba umatras yung barko? Dito yung angkla niya ito yung angkla. Tapos papaatras siya, so dapat 10 o'clock talaga dahil ito mang 12 mo. Nandun pa yung angkla. Siguro 10 o'clock daw sabi. So okay, no? 10 o'clock. Or up and down yan pag pag medyo slack na slack. So ngayon ang speed mo is under control pa rin for siya 0.4 knots diyan kung klaro sa diyan bulang kristal. So ganun lang kasimple ang ang mag-angkla para basta ang speed mo ang pinaka-critical nito, speed in relation to your distance, kasi pag hindi mo talaga yung kuwan, di yan pares talaga yan sila dalawa classmate. Para iwas din talaga sa nervyos. Ganon man yan. Ngayon wala pa tayong brought up dahil hintayin natin pero ngayon walang hangin okay ang hangin. So dito ang niya guys, weather condition bali 10 knots, tapos about north-northeast wind. So nasa namin starboard bow yung hangin. So mayroon pa rin siyang salida na minus 0.4. Ito dito ka. Ito ibig sabihin 0.4 kasi speed over the ground, pero atras yan. Negative, di ba? Pero makita kung hindi ka titingin dyan, pwede rin dito susungo. Ito ba? Itong sungo mo yan. So ngayon guys, ang report ni Maestro nasa na daw 7 shackles below the house pipe, tapos 10 o'clock tight, tapos bow stopper engage, tapos brake tight. Tapos yung speed nyo guys, nakita mo 0.4 pa rin siya, di ba? 0.4 under control yan 0.4 guys, pero pag 1 knot kasi kayurin mo yung angkla, so hindi siya ganyan kaganda. Ngayon kumustahin natin yung chin leading, pero okay na to kasi hindi pa to officially nag-brought up pero at least na layout na yung gusto mo na number of shackles na nilower mo. Chin leading boss, 10 o'clock sir, 10 o'clock long stay. Okay, 10 o'clock long stay. Okay, thank you boss. So ngayon guys, tingnan mo 10 o'clock long stay. So kikan ko guys dahil 0.4. Kaya bigyan ko to ng puwito. Sige, ngay, dead slow ahead ngay. Kikan, dead slow ahead.
Headed slow ahead daw. O, sige ha. Sige nga. Okay, diba? 0.4 pa rin yung speed, diba? O, okay, stop. O, nakita mo yun guys. So, may atras pa dyan siya na 0.2. O, pero yung 0.5 na swinging, minsan swinging. Ito guys, o. So, kita mo yan. O, ito ba? Ano yung klaro man din doon. Ito. So, ngayon, ang speed niya is paatras na lang siya na 0.1. Okay, tingnan natin. Yun yung sabi ko sa'yo na hindi ko pinipirsa yung angkla na kayo rin niya yung angkla talaga na yung pipigil ba. Chin leading boss. Ha? Oh, na ring na yun. Iluwir na. Sige, Jay. Thank you, Jay. So ngayon boss, chin leading ulit boss. 10 o'clock sir. 10 o'clock long stay. Okay, 10 o'clock long stay. Oh. Kita mo guys? Oh. 10 o'clock long stay pa rin siya. Pero yung speed niya guys, napansin nyo? 0.3 siya. So, kahit nasabihin niya long stay, 0.3 is nothing, no? Compare sa mag 1 knot ka na kayurin mo. So, yun yung sabi ko sa'yo na dapat ang speed alalay lang. Ito, 0.3. Actually guys, 0 na yan. Pero yung swing na lang ba? Nagsiswing pa siya eh. Kita mo yung sa, ano niya? Sa heading. Tingnan mo. Dapat kasi mag-swing to port. Obserbahan lang natin. O, 0 to 7.4. O, 0 to 7. Yan, mag-swing siya. Kasi naka, ano pa siya eh, 10 o'clock siya. So, dapat mag-ano siya, mag 11 o'clock slack. O, di ba? 0 to 6.7. O, ito. O, meron pa rin siyang salida. O, kasi itong speed overground na to, ang kinumpyo niya, itong transverse speed. Itong SB. Yan o, pareha sila o. Nag-swing to kuan siya o. Okay, so hintayin lang natin talaga ma-accomplish yung mission natin guys na ma-declare natin na brute up. So, anong oras tayo nag-ano ngay? Drop anchor, 11:36 no? So, dapat nito guys sa 11:48. Under control na to guys. So, ang oras ngayon is, time check ngay, 11:43 no? So, may 6 minutes pa tayo na anuhin. Nag-swing lang siya guys, actually yung speed niya. Oh, di ba? 0 to 4.9 na. Ito. 0 to 4.7. Saka mabago yung ano na yan, yung ano niya nga, yung chin leading. Oh. Boss, chin leading boss. 11 o'clock ano, long stay, short stay. Long stay pa rin boss, 11 o'clock. Okay sir, long stay pa rin siya. Sige, kiting ko. Sige, 11 o'clock na siya guys, di ba? Kasi nag-swing na yung heading natin eh. So ngayon, pag miro na dito, actually ito, swing na lang to. Actually ito guys, brute up na talaga to. Ito ba? Sa observe, bakit? In parallel, kita mo, hindi naman siya nag-atras na eh. Sa gilid lang siya dito, pakilid siya, pero forward siya, part ng forward ba, di ba? Ito man yung ano nyo. Pansin mo, ito yung ano niya, perpendicular. Ito yung starboard niya. So, way forward pa rin siya ang speed niya. So, actually, ito, brute up na to. Brute up na to talaga. Kasi ang 0.4 nito, guys, swinging na lang to eh. Sa starboard quarter eh. Ito. Tapos, yung speed niya talaga is 0.1 na sa akuan. Pero hintayin pa rin natin para masigurado talaga. Para ma-under control palagi ang mga moves, no? Kita mo kayo. Yun, oh. Okay, boss. 11 o'clock short stay. Okay, brought up na yan, boss. Sige, ano nyo niya. Secure na yung angkla. Secure na. Brake tight. Stopper. Anchor ball, ha? Anchor ball. Thank you very much. So, since ano na, guys, so i-brought up na natin ng 11 11:48 no, 11:36 tapos 12 minutes lang yung pag-angkla ko no. So 11:48 ang oras. Finish with engine. Finish with engine na yun guys. So ito magpi-finish with engine na si third mate. So na check-in natin yung yung mga moves niya yung anchor lights, yung naka-off ba yung knob lights. Ito puntahan natin dito si third mate. Double check lang natin yung mga trabaho ng mga boys natin. So ito, okay, naka-stop na to, under control. Anchor lights. Ito, forward anchor, tapos stern anchor. Teka, stern lights, okay. Ngay, murag sayop ni gamay ngay.
Oh, ito. Parang ito yata ang stern anchor. Ito. Ito forward anchor, no? Hindi ito Swiss stern. No. Ayos. So yan guys, so forward anchor at stern anchor, no? Kasi itong AIS nga is so at anchor. Tapos steering steering na isang steering eco. So finish guys. So yan lang kabilis. So, kita mo guys. So, yun lang guys. Sana may natutunan. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updates. Yan yung actual natin. So, basic lang to dahil walang ikot-ikot. Diretso lang. Direct approach to anchorage position. Walang bow thruster. Hindi ko na ginamitan ng bow thruster. Hindi naman ako iikot din or mag-exhibition. No need na kailangan yung advanced transfer. Di ba? So, sana nga guys may natutunan. Hanggang sa muli guys. Paalam. Babush.